And welcome again sa ating po mga kapatiran na pinahundakan ng ating Panginoon sa araw na ito. Amen. Okay, to move along. Companion of the meek. Ano po ba sa Tagalog? Kasama ng maamo or kasama ng mahinahon. Amen. Next slide please. Ang focus verse po natin is block yung phone. Ayan, thank you sis. God resists pride. He will not walk with the proud and the scornful, but He will exalt the humble. Sa Tagalog po, lumalaban ng Diyos sa mga palalo. Hindi siya nakikisama sa mga mayayabang, mapanlait, ngunit dinadakila niya ang mapagkumbaba. Next slide please. Andyan po ang ating verse, ang key verse. 1 Samuel 2:8. Sino po bang gustong bumasa? 1 Samuel 2:8. Amen. 1 Samuel chapter 2 verse 8 says, He raises the poor from the dust, He lifts the needy from the asking pit, to make them sit with princes and inherit the seat of honor. For the pillars of the earth are the Lord's, and on them He has set the world. Amen. Sa Tagalog po, kanyang ibabangon ang dukha mula sa alabok. Kanyang itataas ang mapagkailangan mula sa dumihan. Upang sila'y paluluking kasama ang mga prinsipe at magmana ng luklukan ng kaluwalhatian. Sapagkat ang haligi ng lupa ay sa Panginoon at ang kanyang ipinatong ng sanlibutan ay sa Kanya. Next slide please. As we go along with our Bible study, ito po yung mga Bible verses na supported ng ating topic for today. The scripture setting, it's from Proverbs 3 and 4. Sino po ang gusto magbasa? Tagalog. Sige, sa Tagalog tayo. Ang Kawikaan 3:34. 3 verse 34. Tunay na kanyang dinuduwahagi ang mga magduduwahagi, ngunit binibigyan niya ng biyaya ang mababa. Amen. Pagkatandaan po natin itong Proverbs 3 and 4 because as we go along with our topics, maririnig at makikita ninyo po ito. But to give you a bird's eye view, the scripture setting is from this Proverbs. Next slide please. And our scripture lesson, it's Proverbs 15:5 and verse 5 and Proverbs 15 verse 18 and 19. And then 1 Peter 5 verse 5 and 6. Scripture lesson. Okay, next. Okay, that's a scripture lesson. Okay, can you, next slide please. Our lesson outline, introduction. God's attribute towards pride. And then that include the resist of the proud, hates of the pride, and the humbles of the proud. And the God's attitude towards the humble, which is God loves the humble. He elevates the humble and He teaches us for the humility. And our attitude towards God is to shun pride, humble yourself, and avoid arrogance. Next slide please. In this lesson, next slide please. This is Jaira. Okay. Introduction, right? In this lesson, yes, we will discuss God's attitude towards pride and towards humility. We will also examine our own attitude towards God. Let's focus on the pride that causes self-respect is a care for oneself, which represent controlled pride. The pride that God hates is that which is uncontrolled and motives of the work of the flesh. Remember that, motives of the work of the flesh. And then we'll discuss the humility brings the human spirit to the place where God can take our flaws and make something beautiful out of it. Amen?
Next slide, please. God's attitude towards pride. Pakibasa na lang po. Isaiah 14:13, 14. Just say, praise the Lord. Praise the Lord. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation. On the farthest sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Amen. Amen. God's attitude towards pride. That causes self-respect is care for oneself. Yung makasarili po. Diba? Pagka meron po tayong pride. These verses describe the defiant ambition of someone who wants to exalt themselves above God. Klaro po yun, di ba? Amen. Next slide, please. Ayan. God resists the proud. In James 4:6, it says, He gives more grace, therefore, it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Amen. When a person enthrones himself with pride, he places himself in opposition to God. A good example of this is like the swimming against the current. To go against God is like trying to swim upstream. And God resists the proud because the pride takes people in a different opposition. Opposite to God. Okay, ang good example po nito is, na-try nyo ba mag-swimming sa ilog? Tapos lumalabang kayo, di ba? Yung against kayo dun sa stream, di ba? Sa agos, there you go. Di ba? It's the same analogy when it comes to this. Huwag po natin kontrahin ang ating Panginoon. Amen? Na nagdadala is yung ating pong pride, yung palalo natin. Amen? Amen. Nakikita niyo dyan, di ba? Nilagay ko sa slide yung word pride. There is a big I in the center of pride. The word pride is depicted on the transparency with a big I in the middle or in the center of the word. When a person's life centers on himself, it's certain he has pride in his heart. Malinaw po ba yun? I, sinabi nga ako to ako yung gumawa I, myself, and I, di ba? Me, parang ganun I, me. Yun po yung pride. Me, myself, and I, di ba? Siya na lang ang bida parate. Hindi po ba pwede yun? At nandiyan po yung mga biblical description o example ng mga pride. The haughty eyes in Proverbs 16 and 17. Describe the 6 things that the Lord hates. 7 that are detestable to Him, the haughty eyes and the lying tongues. Actually, ano po yan Marami po yan 7. There are 6 that the Lord hates. 7 that are detestable. Yung kasuklam-suklam po. Yung po ibig sabihin nun. To Him, a haughty eyes, a lying tongue, a hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked schemes, yung feet, yung pangalan that are quick to rush into evil, and a false witness, who pours out lies, and a person who stirs up conflict in the community. Yung mga chismis dyan, yung mga marites dyan. Praise the Lord. Praise the Lord. And those who are proud exalt themselves rather than God. Yung po ang pinaka-self-exaltation po nun. Huwag po tayo magmalaki o magyabang dahil nasa Diyos lamang ang pinanggagalingan ng kung anong meron tayo. Amen? Next slide, please. God hates pride. In Proverbs 8:3, actually, sasama ko po yung 8, 12, and 3. The wisdom declares, I, wisdom, dwell and prudent, and find out knowledge and discretion. To fear of the Lord is to hate evil.
Pride and arrogance and the evil way and the persevere mouth I hate. Sa King James po, ng Proverbs, another King James then, 29:23. A man's pride will bring him low, but the humble in spirit will retain honor. Yung Isaiah 14:12-15, ito po yung si Lucifer or sa Satan, that it's not difficult to discern God's reason for hating pride. It described the downfall of powerful figure, identified as the day star or Lucifer. In some translation, due to the immense pride and the desire to usurp God's authority. Alam naman po natin kung paano po gumawa ang kalaban, di ba? Na gusto niyang iababang ang ating Panginoon. In summary, God hates pride because He hates hypocrisy. Hypocrisy is a person appearing to act in one way when he actually lived in another way. God sees through all such facet and veneers. Alam mo ba yung words na facet and veneers? Diba pag sa dentist, gusto nating mag-look creepy, lalagyan natin ng veneer kasi tinatakpan yung talagang pang yung totoong ipin natin. But anyhow, He despises the attempt to deceive. Huwag po tayo magpa-deceive. Galit ang Panginoon sa mga hipokrito na kumikilos na kilala nila ang Panginoon pero di naman marunong magpakumbaba. Amen? Next slide please. God humbles the proud. Since pride is an attitude incompatible with God, He not only resists the hates, and He hates it, He will also defeat it, although God may temporarily coexist with the pride in the universe. He will not tolerate such as an aberrant attitude eternally. Amen? In Matthew 23:12, whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Amen? Pakibasa lang po yung area na may peace and powder, yes. To humble oneself, go ahead, sis. To humble oneself is a prerequisite for salvation. If we, when challenged by the gospel, will repent of our sins, falling upon the rock of Christ Jesus, we will be broken, but we will be saved. If we wait for the wrath of God's judgment to fall on us, not only will we be broken, but we will be crushed, destroyed, and untimely lost. One way or the other, God will humble the proud. We must choose then whether it will be pieces of or powder, salvation or damnation. Amen. Thank you, sis. In Matthew 21:44, anyone who falls on Jesus, the stone will be broken, while anyone on whom the stone falls will be crushed to powder. Ano po ba sinabi sa Tagalog ng Mateo 23:12? Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Amen? In summary, Jesus humbled the proud in heart. Pride restrained the wicked from acknowledging God. Pride erects the temple, constructs a throne, and places that the person's selfish ego upon that throne. Pride defies the ego and demands that it be worshipped. Since there's a room in the universe for only one true God, He is obligated to eliminate such blasphemous attempt to preempt Him. Amen. Next slide please. Dako po tayo sa ating pangalawa. God attitudes towards humble. Ang ating pong Panginoon sa mga mayayabang. So, humble yourself. But we'll discuss this. In Psalm 51:17, the sacrifice of God are broken spirit. A broken and contrite heart, O God, you will not despise. And Isaiah 62:2, has not my hand made all these things, and so they come into being, declares the Lord. This is the one I will esteem. He who is humble and contrite in spirit,
who trembles at my word. Amen. Hallelujah. God's love, the humble. Psalm 138, 6. Though the Lord be high, yet that respect into the lowly, but the proud be knoweth afar off. God's love, the humble person, is highlighted by his special relationship with them. He loves all the people, including the person who is proud. Pride creates a barrier that holds him distant from the proud person. Ang Tagalog po sa Salmo 37, 23-24, sinabi, ang lakad ng tao ay itatatag ng Panginoon, at siya ay nasasayahan sa kaniyang lakad. Bagaman siya ay mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga sapagkat inaalalayan siya ng ating Panginoon sa kanyang kamay. Remember, at pagkatandaan natin, it's the God's way. Up and it's down. Amen? And then, next slide please. God elevates the humble. According to the Bible, the way is up, is down. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one humbled himself will be exalted. That's in Luke 14:11. At sinabi po doon sa Tagalog, sapagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa at ang nagpapakababa ay matataas. Although this is a paradoxal, it is true. God elevates the humble. And God is often not a punctual in punishing and is a rapid in rewarding as we think that He ought to be. In fact, the wicked, because they are not quickly punished, feel that they are getting by. And the faithful sometimes feel that the God has overlooked them, but He is faithful. In Ecclesiastes 8:11, ano po sinabi? Ang hatol sa kasamaan ay di agad iginagawad. Kaya naman ang tao ay nawiwili sa paggawa ng masama. Amen. Kasi mapagpatawad ang ating Panginoon. Hindi siya basta-bastang i-judge or anything dahil bibigyan kanya ng pagkakataon na magbago. Amen. Ang buhay na Diyos ay mapagpatawad. Amen? Huwag tayong mawili sa paggawa ng masama. Dadating ang panahon na tayo mahatulan sa lahat ng ating makamundong kasalanan. Amen. In Hebrews 10:23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sino po bang nangangako sa atin pag tayo po nagdadasal? Jesus. Amen. And in Galatians 6:9, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Keep kneeling and praying and ask the Lord direction. Amen? Next slide please. At ang ating God teaches us humility. In the Bible, humility is a core virtue defined as a lowliness of mind. Recognizing one's dependency on God's and acknowledgement, human limitation, not weaknesses. It involves submission to God's will, consideration for others, interest over one's own. Huwag natin yung pangsarili lang natin, di ba? Intindihin natin ang interest ng mga kapatiran natin. Amen? And the genuine gratitude for God's grace. Pagkagising sa umaga, that's another grace. Buhay pa tayo. May mission pa ang ating Panginoon. Jesus Christ served as the ultimate example, emptying Himself to become obedient and serve others. True humility is an inward heart attitude that leads toward action of kindness and joyful surrender to God. Perhaps the most severe example of this lesson is in humility is in a scriptural account of Nebuchadnezzar in Daniel 4.
It's a big word, Nebuchadnezzar. Ano po ba ang kabanata na sinabi ng aklat sa Daniel? Ito po yung Daniel 4:1-37. In summary, ay tungkol sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, kasi I can even pronounce it right. Praise the Lord. Tungkol sa isang malaking puno. I think ito yung parable of the figs. Figs, right? Am I right? Thank you. Puno ng biglang, malaking puno na biglang nilagari ng kanyang hari ay nagkaroon ng 6 na taong kabaliwan bilang parusa sa kanyang pagmamataas. Pagkatapos ng 7 taon ay balik ang kanyang katinuan at kaharian dahil sa kanyang pagkakilala sa kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung ayon sa Daniel 4:1-37. Ano pong moral lesson dito? Yun nga, huwag po natin hintayin na tayo hagupitin ng orpag. Anuhan ang ating Panginoon. Amen? Next slide, please. Nandito na po tayo sa pangatlo. Our attitude towards God. Sean Pride. Pangalan pa nung anak ko, no? Sean, pero ibang spelling po. May A siya eh. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man loves the world, the love of the earth is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passes away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. To sum up, shining pride means saying no to its daily overtures. Pride just is keeping coming back. Refusing to take no for an answer, consequently, we must learn to sidestep, ignore, reject, and defeat the pride. Shun pride. Sa Tagalog po, iwaksi ang pagmamalaki. Talikuran ang pagmamalaki. Or the word pride is pagmamalaki itself. And you can use as iwasan, iwaksi, or talikuran. Yun po ang shun pride. And humble yourself. Likewise, in 1 Peter 5:5-6. Next slide, please. Humble yourself. It says, likewise, ye younger, submit yourself into the elder. Yea, all to be subject to one to another, and be clothed with humility. For God resists the proud, and give grace to the humble. Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. And it says, humble yourself does not sound like fun, but it's much more enjoyable for a person to humble himself than God to do it. It hurts more than when we humble as a person. Amen. Hihintayin pa ba natin na ating Panginoong Diyos ang humagupit o turuan tayo ng leksyon para lang ibaba natin ang ating sarili? Yun po yung katanungan na tayo lang po ang makakasagot. Amen? Mahirap pero kailangan gawin. Naibaba at huwag pairalin ang kayabangan. Sumunod sa halimbawang ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Napakabuti ng ating buhay na Diyos. Kahit ilang ulit pa tayong nadadapa dahil sa ating pagkakamali, pero parati siyang nandiyan sa ating tabi na palaging nagpapatawad. Amen? In 2 Chronicles 7:14, ano po ang sinabi ng 2 Chronica 7:14? Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Pakikinggan ko uli sila mula sa langit.
Patawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong sasaganahin ang kanilang lupain. Amen. Welcome, Sis Fatima. And to, next slide please, to avoid arrogance. Paano po ba natin ito iiwasan? In Proverbs sa Kawikaan 8:13, pakibasa nga lang po. Fear of the Lord is to gain the pride and arrogance and the evil way, and the forward mouth to avoid. Amen. Sa Kawikaan 8:13. Ang may mga takot sa Panginoon ay lumalayo sa kasamaan. Namumuhay ako sa kapalaluan, kayabangan, pagsisinungaling at masamang pag-uugali. Amen? Dalawa po yun eh. Ang isa pa is, pareho din pong verse sa Kawikaan. Ito naman po sa magandang balita. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nalalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot, at sa diwang kayabangan. Amen. In conclusion, next slide please. God hates the pride that motivates the works of the flesh. Yung mga gawa po ng mga kamunduhan. Pride caused Satan to sin and led to his expulsion from heaven. Isaiah 14:12-15. And it also participated the first sin in the Garden of Eden. In the same fashion, pride will also destroy those who fall into its trap today. When a person is filled with pride, he places himself in a contrary position to God. Huwag po nating itamasa na mahihigitan natin ang Panginoon dahil hindi po mangyayari. Amen? He resists the proud. That's in James 4:6. To humble oneself is a prerequisite. Kinakalingaan ng ating kaligtasan or for our own salvation. And through humility, a person enjoys a close relationship with God. 1 Peter 5:5 and 6. Although God loves all people, including the person who is proud, pride is barrier that holds him apart from the proud person. On the other hand, humility attracts God to a person. Yun po yung Mateo 23:12 na binanggit ko po kanina. Ang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. The scripture teaches us the way up is down. And in Luke 14:11, that the humble himself shall be exalted. We must diligently shun pride in our lives. Iwaksi, tanggalin po natin to if we are to have a pleasing relationship with God. Only as we reject and defeat pride in our lives do we truly experience the grace of God. In this lesson, we have some of the scriptural resorts of pride. Ang dami pong mga Bible example na sinare ko at sinabi ko. So hopefully, screenshot niya o what, bago ko po i-conclude to. If you need a copy, just let me know. I can make you a copy. Electronically, hard copy, soft copy. Yung mga lecture po na-discuss ko po sa inyo. Yung mga past to Bible study din po. Once again, in this lesson, we have seen some of the scriptural result of pride. If we are wise, we will learn from these examples the lesson of humility and become a companion of the meek. And to God all be the glory. And thank you, Lord, for giving this opportunity again. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God bless Brother Leo. Thank you, Jesus. Praise God. At may naunawaan? Amen. Ano ba yung companion sa Tagalog? Kasama. Amen. Sino yung meek? Kasama ng meek. Okay. Praise God. Ang
Panginoon ba ay mababang loob? Amen! Amen! So, gusto ng Panginoon din mababang loob yung kasama niya. Kaya ang nagturo sa ating mga kapatid, praise God, na-explain doon mga kapatid na ang Diyos laban sa matataas. Ibababa niya ang mga matataas, mga kapatid, praise God. Kung kaya napag-aralan natin mga kapatid, praise God, ang mga pag-uugali ng mga matataas, mga kapatid, mga proud spirit, mga pride, mga kapatid, walang patutunguhan. Kasi hindi tayo, wala ni isang magmamataas sa Diyos. Kasi mataas ang Diyos natin. Mababa lang tayo mga kapatid. Amen? Kaya nga ano ba yung kasabihan natin mga Pilipino? Yung matayog ang lipad? Okay. Pag matayog ang lipad, matunog o malakas ang bagsak. Amen. Kaya ang Diyos, mga kapatid, amen, ay hinihingi niya, mga kapatid, praise God, na bawat isa sa atin ay magpakumbaba, mga kapatid. Amen? Ano yung sabi doon? Slide, yung mga slides, mga kapatid. Amen? Ano yung mga nasabi ng mga kapatid, praise God, sa ating aralin para ito yung masarap na pagkain natin ngayong umaga. Almusal ng gawain para sa Panginoon. Para pag-uwi natin mga kapatid, amen, busog tayo sa spiritual na pangangailangan natin. Mga kapatid, amen? Praise God. Ang sabi doon, mga kapatid, praise God, sa mga naituro, mga kapatid, praise the Lord. Ang sabi niya, mga kapatid, amen? Praise the Lord, mga kapatid, amen? So, una ito, mga kapatid, praise God, na baon natin, almusal natin ngayon to. Kanina nag-almusal tayo ng physical na pagkain, mga kapatid. Sa ngayon, mga kapatid, nag-almusal ang kaluluwa natin, mga kapatid, amen? Mamaya may lunch pa tayo ng salita ng Panginoon, may dessert, mga kapatid, amen? Praise the Lord. So, ano po ang sabi, mga kapatid, praise God, sa mga kapatid, mga kaugalian ng Diyos sa mga matataas? Ang sabi niya, He resists the proud. Tinatanggihan niya, mga kapatid, praise God, na pag dumulog tayo, mga kapatid, kailangan, Panginoon, pagpalain mo ako ngayon kasi nagbigay ako sa iyo. Di ba? Atid, hindi tayo ganon lumapit sa Panginoon. Panginoon, pag-aari mo ang lahat. Katiwala mo lang ako, Panginoon. Di ba, mga kapatid? Pag lumapit tayo sa Panginoon. Una, tinatanggihan niya. Pangalawa, kinamumuhian ng Diyos ang mga proud spirit, mga kapatid. Amen? At pangatlo, mga kapatid, praise God, kaya nga sabi ni Brother Leo, hintayin pa ba nating pabababain ka ng Panginoon? Paano magpababa ang Panginoon sa iyo? Mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niya tayong magmataas sa Kanya. Kaya nga minsan, mga kapatid, praise God, may nalulumpo. Mga kapatid, may mga naaaksidente. Mga kapatid, praise God, na ang calling nila, kaya katulad ni Jonah. Di ba, mga kapatid, anong ginawa ni Jonah? Nagmataas siya, mga kapatid, praise God. Panginoon, ayaw ko dyan. Bakit mo ako ilalagay dyan? Matitigas ang ulo ng mga yan. Di ba, mga kapatid, amen? Ngunit anong ginawa ng Panginoon para magpapababa si Jonah? Kinain ng balena. Amen. Tapos anong ginawa ni Jonah? Nagpakumbaba doon sa loob. Patawarin mo ako, Panginoon. Amen? So yun po yung mga gagawin ng Panginoon sa atin. Pangatlo, mga kapatid, praise God naman. Mga kapatid, ano naman ang kaugalian ng Diyos naman sa mga mapagkumbaba? Tatandaan natin, mahal na mahal ng Panginoon ang mga mapagkumbaba. Amen? Na kahit anong pinag-aralan mo, mga kapatid, amen, pagdating sa Panginoon, susunod ka. Diba, mga kapatid, amen? Susunod ka bawat salita ng Diyos dahil mahal na mahal ng Panginoon ang mga mapagkumbaba. Pangalawa, elevates the humble, itataas ka niya. Mga kapatid, amen? Praise God, kung ang mga tao, mga kapatid, ay
ay, taga-ano ka lang eh. Tagalinis ka lang eh. Alam mo ang gagawin ng Panginoon, ginawa kayang preacher. Ginawa kang tagapagturo. Diba? Ang Panginoon itinaas ka. Mga kapatid, amen? Ginawa ka, mga kapatid, praise God, na asyendera. Diba, mga kapatid, amen? Nagkaroon ka ngayon ng mga ikta-iktarya, mga kapatid, praise God, na lupain. Diba, mga kapatid, amen? Kasi itataas ng Panginoon ang mapagkumbaba. Amen? Pangatlo, mga kapatid, praise God, nagtuturo ang Panginoon ng pagpapakumbaba. Kaya nga, ano yung golden rule sa Matthew 5:6? Di ba? Matthew chapter 5. 5 to 8 yata yun, mga kapatid. Praise God. So, basahin natin yung Matthew chapter 5, mga kapatid. Amen? Praise God. Nagtuturo ang Diyos, mga kapatid, ng pagpapakumbaba, mga kapatid. Amen? So, okay, sinong nakabukas ng kanyang Bible sa Matthew chapter 5? Yan po yung golden rule, mga kapatid. Praise God. Okay? Pwedeng i-flash siguro dito. Matthew chapter 5, verse 6 to 8 ata yun, mga kapatid. 5 to 8. Okay. Matthew 5, 5 to 8, mga kapatid. Amen? Sabi dyan, mga kapatid, amen? Blessed are the meek, mapapalad ang maamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. So, ibig sabihin, mga kapatid, pag nagtanim ka, mga kapatid, aanin ng marami. Pag nagtrabaho ka, mayroon ka pang mga favor, promotion, increased salary. Marami kang matatanggap, mga kapatid, amen? Praise God, yun po yung gagawin ng Panginoon, mga kapatid, sa Matthew. Ang sabi niya, mga kapatid, praise God, mapapalad ang mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Na hindi ka pa nagsasalita, mga kapatid, amen? Nandyan na, mga kapatid, praise God, ang pagpapala ng Panginoon. At kailangan, mga kapatid, praise God, mapagbantay tayo, mga kapatid. Amen? Praise God. So ano naman ang attitude natin, mga kapatid, praise God, toward God, mga kapatid. Amen? Kailangan daw, mga kapatid, tanggalin natin yung pride. Shun the pride, mga kapatid. Ibig sabihin, alisin natin ang pagmamataas. Pangalawa, mga kapatid, laging ipagpakumbaba ang sarili. Huwag tayong magmataas. Huwag yung tingin natin sa kapwa natin is mababa lang. Pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Mayaman, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, mahirap, pantay-pantay tayo sa Panginoon. Diba? Nakikita natin yung mga post sa Facebook na mayaman at mahirap, parehas na sa libingan pupunta. Lahat, amen? Mahirap at mayaman, makakarating din sa pupuntahan. Kahit naglakad yung mahirap, nakarating sa pinuntahan. Yung mayaman, nakakotse, nakarating din sa pinuntahan. Mga kapatid, amen? Tayo'y pare-pareha sa harapan ng Panginoon. Letter C, mga kapatid, iwasan natin ang mapagmalaki. Mapagmataas. Amen? Walang patutunguhan, mga kapatid, ang mapagmataas. Amen? Next, mga kapatid, hallelujah. Praise God. Asan na yun? Conclusion na ba ito talaga kaagad dyan? Amen. So, yan po, mga kapatid, amen. Sabi mga kapatid, praise God doon sa ano yung verse na binigay ko sa iyo. First Chronicles chapter 7, verse 14, mga kapatid, amen. Basahin natin yung First Chronicles chapter 7, verse 14, mga kapatid, amen. Second Chronicles 7:14. Praise the Lord. Okay. Ngunit kung ang bayan ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, Amen. manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Amen. Maraming gagawin ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Kaya sabi ng Panginoon, kung ang aking mga anak
mga kapatid, praise God, tayong mga nilalang niya ay magpapakumbaba at dadalangin. Mga kapatid, praise God, huwag ka ng kuskus ng kuskus. Bahala mo, akala mo, masusupport mo lahat yung pangangailangan mo. Diba? Iniwanan mo ang gawain ng Panginoon. Sige, part-time ka ng part-time, part-time ng part-time. Nakita natin ang nangyari sa Cebu. Mga kapatid, amen, maaaring marami doon na mga kapatid, praise God, na nakalimutan nila ang Panginoon. Nagpatayo sila ng mga building house. Mga kapatid, sa isang iglap, nawala, mga kapatid. Amen? Pero mapalad ang mga anak ng Diyos na sa araw ng panambahan, nananalangin, nagpapakumbaba sa Diyos. Ang Diyos, mga kapatid, didinggin ang panalangin mo. Ang sabi niya, mga kapatid, didinggin ang panalangin mo. Mga kapatid, ipapatawad ang iyong kasalanan. At pagagalingin. Ibig sabihin, kung hikahos ka, mga kapatid, praise God, the Lord will fill you with abundantly. Dahil pangako niya yan, walang anak niyang magugutom. Amen. Walang anak niya, mga kapatid, praise God, na salat. Kaya ikiklaim mo, review mo yung kasalatan. Lord, pangako mo. Diba, mga kapatid, praise God, nagpapakumbaba ko, Panginoon, sa iyong harapan. Diba, mga kapatid? At titignan mong dahan-dahan ang pagkilos ng Diyos pag ikaw ay lumapit sa Kanya. Amen? Magpapakumbaba po tayo, mga kapatid, na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kaya unahin natin ang Diyos. Kaya minsan nagsabi ang Panginoon, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added to you. Talagang hahabol na sa iyo, dadagdag na yung mga pagpapalang kakailanganin mo. Hindi ka na mamumroblema. Mga kapatid, the Lord will provide. Mga kapatid. Amen? Kaya, mga kapatid, praise God, maging kasama tayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So, palakpak para sa Panginoon. Tayo ay lahat, mga kapatid, praise God, at tayo ay manalangin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Dakilang Diyos, muli nagpapasalamat kami, Panginoon, na pinangaralan mo kami, Panginoon, Lord Jesus. Amang banal, lahat ng narinig ng aming tenga, Panginoon. Oh God, anoint mo, Panginoon, at ipasok mo ito, Panginoon, sa aming mga puso. At bigyan mo kami lagi, Panginoon Lord, ng makalangit na pagbubulay-bulay, Panginoon. Upang sa ganun, Panginoon Lord Jesus, kami lagi ay nagpapakumbaba, Panginoon, sa iyong harapan. Na wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka, Panginoon. Ngunit ang lahat ng bagay, Panginoon, ay mangyayari sa amin sapagkat, Panginoon, mahal mo kami, Panginoon. Bless each one of us, Panginoon. Pagpalain mo ang nagturo sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain mo at balik mo, Panginoon, ang lakas, Panginoon, sa Kanya. Katalinuhan sa Kanya, Panginoon. Lahat ng preparations niya, Panginoon. O Lord Jesus, O God, ay nakita mo. Kaya, Ama, Lord God, sa araw na ito, Panginoon, pagpalain mo pa, Panginoon, na lalong pagmagamit siya, Panginoon. Tinataas na namin sinasamba, Panginoon, sa pangalan mo, God, in Jesus' name. Amen! Palakpak para sa Panginoon! Hallelujah! Purihin ng Diyos, mga kapatid. So, please be seated, mga kapatid. Hallelujah! At, hallelujah! Praise the Lord! At bukas po ngayon sa mayroon tayong 5 minutes, mga kapatid, praise God, na kung saan magkakaroon tayo ng testimony. I-testify natin, look what the Lord has done. Sino unang tatayo? God bless. Praise the Lord. Gusto ko lang po i-testify yung pamangkin ko. Kumuha po siya ng board at board exam at sa pag-bless po ng ating Panginoon na nakapasa po siya. Now he's a psychologist now. So, pursuing, I guess next is yung trabaho na or what. Wow. Bless the Lord dahil napakabuti niya at nakapasa na po siya sa board. Amen. Ano po susunod? Napaka-good news
po ang ating pong Panginoon. Ang napakakan po ng prayer po. Dahil kung ikikip ko lang po ito, mas maganda po na i-share po, lalo na nang na-share ko sa ating mahal na pastora. Parang nagluwanag po ang aking isip, natanggal po yung lonely ko. Kaya mercy po ng ating Panginoon, napaka-goodness na po. Kasi ang sitwasyon po ng anak ko po, talagang dinunog niya po ang mga yung na prayer. Magaan lang po ang kanyang po, ang anak ko, dahil anak ko po siya, alam ko po ang kanyang ugali. Kaya marami pong salamat po sa ating Panginoon. Dahil sa dinunog niya po ang panalangin po talaga. Kaya marami pong salamat po sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, magandang umaga sa ating lahat, mga nagagandahan at nagagwapuhan sa harapan ng ating Panginoon. So gusto ko nang tawag ito, itestify ang kabutihan ng Panginoon. Kasi sa nagdaan na bagyo at lindol, kasi ang Cebu at Masbate ay magkalapit lang po yan talaga. Praise God. Nag-aalala ko nung nakaraan kasi usually kasi ang nanay ko tumatawag yan before or after ng sahod, mga kapatid. Kasi sign na yun, alam nyo na. Pero ilang araw na hindi siya tumatawag. So ibig sabihin wala pala silang kuryente at walang signal doon sa isla. Kasi Ikaw Island kasi yun eh. So awa ng Diyos, praise God, kahit na ganun nangyari, sabi niya yung bahay buo pa naman. Kahit na kubo, buo pa naman siya. Kasi iba talaga kahit yung mga tawag dito ito yung mga matitibay talagang tinanggal o nasira, mga kapatid. Pero salamat at sabi ko sa nanay ko, patuloy kayong magdasal pati sa mga kapatid ko. Sabi ko yung pamangkin ko din, awa ng Diyos, nakalabas na ng hospital, yung 4 years old, si Menard, kasi nagkaroon siya ng parang pneumonia. Pero awa ng Diyos, okay naman na. Sabi ko, patuloy lang kayo at hopefully na darating ang panahon na malapit na sila sa Panginoon. So yun ang panalangin ko sa nanay ko na, sabi ko, mamay, kasi mamay tawag ko, mamay, sabi ko, kaya magdasal kayo, kasi ang Panginoon ay binibless niya rin yung, tawag ito, yung katulad ko na naglilingkod sa Panginoon, yung kanyang mga pamilya, ay binibless at iniingatan niya rin. At patuloy tayo, kasi hindi lang tayo ang may kinabang, kundi ang buong pamilya, 10 ng ating pamilya na laging sinasabi ni Pastora. Praise God, thank you, Lord. Amen. Praise God! Mga kapatid, amen. Kay buti ng Diyos, mga kapatid, amen. Maalala ko, mga kapatid, praise God, ang aking pamangkin last August, mga kapatid, bago kami pumunta dito, mga kapatid, dala-dala niya ang lapis, mga kapatid, kasi mag-i-exam ng criminology. Mga kapatid, amen. Nagulat ako sa kanya, mga kapatid, tita, pag-pray mo itong lapis, gagamitin ko, mag-i-exam ako na. Diba, mga kapatid, amen? At pag-pray nyo ako, mga kapatid. And praise the Lord, take 1, nakapasa ako, mga kapatid. Kaya, by faith, nagulat ako doon, mga kapatid, na may dala siyang lapis. At yung mga lapis na yun ay gagamitin niya sa exam niya, mga kapatid. Praise God, paalis kami ng August 3, exam niya ng August 3, mga kapatid. Kaya August 2, pumunta doon, mga kapatid. Ay, August 1 yata yun, mga kapatid. O gabi ng 2, mga kapatid. At aalis na siya, mga kapatid. Praise God. Kaya, to God be the glory, mga kapatid, na ang lahat ng panalangin ay laging sasagutin ng Panginoon. Basta, maalala mo lang ang Panginoon. Laging una ang Panginoon, mga kapatid. Lahat ng gagawin natin. So, praise the Lord, mga kapatid. So, wala ng testimony. Praise the Lord! Palakpak para sa Panginoon! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Lord. Hilingin natin, mga kapatid, praise God, ang ating newly-wed couple, mga kapatid, praise God. Brother Jonathan and Sister Jackie to render a song, mga kapatid, for the Lord. So, God bless, mga kapatid, amen, ng ating, mga kapatid, couple. So praise the Lord. So worship the Lord as they are singing. Mag-aawit sila.